Yun, good morning guys. After many obligations and priorities, nakapag-ride tayo muli. Naramdaman ko na namang nangangalawang ang aking mga tuhod. Ang titirahin ko ngayon ay Tarlac Diversion Dam sa Barangay Tibagan, Tarlac City. Ang tagal din bago makapag-ride ulit. Huling ride ko nung mahal na araw pa. Well, wag na natin patagalin to. Tara na at tayo pumadya. Let's go. Sa tagal-tagal kong hindi nakapag-ride, naramdaman ko talaga na nangangalawang na naman ang aking tuhod. Buti naman at nakisama ang panahon. Talagang hahanap-hanapin mo kapag matagal mo nang hindi ginagawa. Ngunit sadyang uunahin mo lamang ang mga priorities at obligations mo sa buhay. Lalo na ako, nagtatrabaho rin ako para sa aking sarili. Hindi naman pwedeng aasa lang ako sa iba. Mas masarap kumita ng iyong sarili. Sadyang hindi ako umalis ng napakadilim pang oras dahil hindi naman ganun ka sobrang layo ang aking papadyakin. Sa ngayon bumubuelo muna ako bago ko ulit mag-outside ng Tarlac Province. Tsaka may balak din kasi akong magbalit ng gulong dahil pudpud na. Prone na talaga sa flat. At dahil hindi ako masyadong madilim umalis, hindi ko muna binuhay ang mga ilaw ng aking bisikleta. Pero sa susunod na ride, ine-expect ko na dapat nakapagpalit na ako ng bagong gulong. Dahil 4 na taon ko na rin nagamit ang mga stock tires ko at kung saan-saan ko na rin naigulong. Sana lang sulit yung mabili kong bagong tires at bagay na bagay sa riding discipline ko. Sinadya ko muna talagang bumuelo nang hindi muna ako lalabas ng Tarlac Province para if ever na gawin ko yun, nakakondisyon ng aking katawan pati ang aking bisikleta. At gusto ko rin, bago ko gawin yun, nakapagpalit na ako ng gulong para hindi nakakapangamba sa mga puncture. Wala naman akong masabi sa weather ngayon, nakisama naman. Kaya thank God natuloy pa rin ang aking ride.
padyak na kasi ako. Pero kapag nakapagpadyak na ako ng ganitong araw, sapat na sa akin yun. Next time naman ulit. Dito sa tulay na ito, nagsimula talaga ang aking cycling journey. Halos pag-ensayuhan ko ito ng paulit-ulit hanggang ako ay nagsawa na. Ngayon ay sisiw na lang sa akin ito. Pero still, maganda pa rin namang tumambay dyan, lalong-lalo na paghapon. Pero ako kasi, adik na ako sa malayo ang padyakan. Para sa akin, sulit na sulit yung mga malalayong padyakan kesa yung mga maiiksing padyakan. Ito ang pinakamahabang tulay sa buong probinsya ng Tarlac at binansagan din itong Dalab Bridge dahil tinatambayan nito ng mga magjowa o mag-asawa. Kumbaga, dating spot din ang mahabang tulay na ito. Ang aking mga dinaanan ay mga maliliblib at mga baryo na lugar. Tipong mga puro barangay ang aking mga dinaanan at hindi ako masyadong dumaan sa mga major highways. Dumaan naman ako sa mga major highways pero overall pa rin puro mga barangay talaga. Minsan safe naman dumaan kapag maliwanag na at mapre-predict mo naman kung may mga aso o wala. Dito sa western part ng Gerona, halos lahat ng mga barangay dito ay nalibot ko na. Dalawa na lang ang natitira na hindi ko napuntahan dito. Ngunit pinagsawaan ko na rin ito katulad ng Tagumbao Bridge. Halos dito kasi ako na-trained bago ko masanay mag long ride. Short ride din naman ang nagturo sa akin kung paano maging matatag sa long ride. Siyempre, hindi naman ako lumilimot kung saan ako nagsimula. Ngunit, wala na talagang thrill sa akin kapag puro malapitan na lang talaga na padyakan.
Maraming beses na rin ako dumaan sa highway na ito. Ngunit nakita ko na meron ding mga pagbabagong naganap tulad ng bagong aspalto ang ibang parte ng kalsada na ito. Nakakatuwa lang dahil ang sarap ipagulong ng mga fast rolling tires sa mga ganitong kalsada. Napasarap ako sa paghataw kahit na ang parting ito ay paahon. Tapos naka-highest gear pa. Halos hindi ako mabigatan sa pagpadyak. Ngunit sa bandang dulo nag-low gear na rin ako dahil naramdaman ko na bumibigat na rin ang aking pagpadyak. At kapag ganito kasing umaahon ka, kailangan talaga naglo-low gear ka. Hindi recommended sa ahon ang highest gear sa bisikleta. Sa eksenang ito ay lalagpas na ako sa arko ng Santa Ignacia, Tarlac at approaching na rin ako sa Tarlac City. Ngunit hindi ako dadaan sa city proper dahil dadaan ako sa puro mga maliliblib at parteng baryo ng syudad na ito. Good thing din na naka-aspalto na ang Romulo Highway para mas maganda ang pagdaan at paggulong ng bawat sasakyan at motor, pati na rin bisikleta sa tuwing dadaan dito. Bale, ang parting ito ay sakop na ng Tarlac City at sigurado Barangay Tibag, Tarlac City na rin mismo ang lugar na ito. Mamaya sa eksenang ito ay kakanan ako papasok ng mismong barangay proper ng Barangay Tibag. At pagkatapos, kakaliwa ako papunta sa Barangay Tibagan kung saan nandun mismo ang aking main destination. Napakalaking bagay din ng mga nakaraang cycling experiences ko sa kasalukuyang na ginagawa ko. Halos hindi na ako natataranta at hindi na ako nag-aalinlangan magbike mag-isa. Ngunit nakakamiss din yung mga malulupit na kasama ko noon.
Eto na nga, nakarating na rin ako sa Barangay Tibag, Tarlac City. Isang napakaunlad at masigla na barangay. Punong-puno ng mga establishments at commercial buildings. Pagkatapos ko dumaan dito, bago dumiretso ng Barangay Tibagan, ay nagpahinga muna ako sa bagong gawang bypass road dito. Ito rin ang gateway papuntang bayan ng San Jose, Tarlac kapag ito ay dinire-diretso mo lamang. Ngunit hindi ako didiretso ng San Jose dahil kakaliwa ko papunta sa Tibagan, diretso ng Tarlac Diversion Dam. Ayan guys, nandito na tayo sa Barangay Tibag, Tarlac City. Pahinga lang tayo konti dito sa bagong gawang bypass dito. Well, ang ganda ng view. Masarap ding tumambay dito sigurado. Malapit na dito yung main destination ko na Tarlac Diversion Dam. Sa susunod na barangay dito, yung Barangay Tibagan, Tarlac City. Pahinga muna tayo tapos larga na ulit. At ayan na nga, pagkatapos kong magpahinga doon at tumambay sa bagong gawang bypass sa Barangay Tibag, Tarlac City, ay nagpatuloy na akong muli sa pagpadyak at tinatahak ko na itong Barangay Tibagan, Tarlac City. Dire-diretso lang ito at makakarating na ako sa Tarlac Diversion Dam. Bago ko makarating sa Tarlac Diversion Dam ay nalagpasan ko ang kanto na papasok doon. Puro rough road ang daan at may palusong bago ka makarating doon. Hindi ko na nga lang naisama sa video ang pagkakamali kong lumagpas doon dahil pampahaba lamang yun ng video. Habang tinatahak ko ang barangay na ito, may mga parte rin ng kalsada dito ang ginagawa. Ngunit hindi ko na rin ito sinama sa video. Puro mahalagang detalye na lang ang aking kinuwanan. Dahil kapag gumagawa ka naman ng content ay hindi mo naman kailangan kuhanan lahat. Dahil ito ay nakakadagdag lamang sa gigabyte ng video na ginagawa mo. Ang mahalaga, may pruweba ka na pinadyak mo ang bawat lugar na pinuntahan mo.
At eto na, approaching na ako sa Tarlac Diversion Dam. Hindi ako masyadong lumapit sa may gate dahil may dalawang asong nakabantay at baka habulin pa ako. Dito na lang ako sa may bungad. Ayan guys, nandito na ako sa aking main destination, ang Tarlac Diversion Dam dito sa Barangay Tibagan, Tarlac City. Bale, hindi ako masyadong makalapit dahil may mga nakabantay na aso sa gate dito. At sa palagay ko, private na lugar na ito. At pag-aari kasi yata ito ng gobyerno. Yan, ang ganda ng view. Bale, dito lang ako nakatambay kasi may mga kalaban na dun sa gate. May dalawang aso at baka ako habulin pa. Picture lang dito, tapos larga na tayo. Lalabas tayo ng San Miguel, Tarlac City, pauwi ng Herona, Tarlac. Buti naman hindi umaapaw ang tubig ngayon. Maulan pa naman. At muli akong nagpatuloy sa pagpadyak pagkatapos kong tumambay sa Tarlac Diversion Dam paikot ng Barangay Balanti, Tarlac City. Tapos dadaan ako ng bagong gawang bypass road dito na tinatawag na Tarlac Diversion Road. Lulusot ako ng Barangay Armenia, magri-river crossing, tapos lalabas ako ng San Miguel, Tarlac City. Kapag ganitong first time ko sa mga tinitirada kong lugar ay mahilig akong mag side trip para makakuha ng maraming remembrance na picture na babaunin ko kapag dumating na ang araw na hindi ko na ito magagawa. At least masasabi ko na buti na lang nung malakas pa ako at medyo malaya pa ay nagawa ko na ang mga ito. Ito pala ang Barangay Balanti, Tarlac City. Napakasimpleng barangay lang, napakalawak at halos makikita mo palayan at mga bulubundukin. Buti at maganda ang bypass road dito. Nakita ko lang din ito sa isang vlogger sa YouTube. Kaya naisipan ko ring daanan ito. Mukhang magandang padyakin at tama nga ang aking intuition na maganda nga. Yun nga lang, walang katao-tao. Mahirap lang kung dito ka nasiraan. Ang bypass na ito ay tatawagin ding Tarlac Diversion Road. Ito ay nagkokonekta mula sa Barangay Balanti hanggang sa Coangco Road sa may Capas, Tarlac. Yung palabas na ng Cristo Rey o mas kilala noon bilang Navy.
Sa pagkalibang ko sa padyak, hindi ko na namalayan yung daan papunta sa Barangay Armenia, Tarlac City. Napadiretso ako at muntik na akong maligaw palabas ng Coangco Road sa Capas, Tarlac. Ang daanan papunta sa Barangay Armenia ay isang mahabang rough road or trail. Medyo maputik at may parte ring tuyo naman. Ngunit dahil masyadong komplikado, hindi ko na sinama sa video na ito. Eto guys, medyo naligaw lang. Lumagpas ako doon sa lusutan dapat ng Barangay Armenia, Tarlac City. Bali, itong daan na to palabas ka na ng Coangco Road sa may Capas. Bali, babalik ako. Nalagpasan ko pala yung dapat kumaliwa ako papunta ng Barangay Armenia. Tara, tuloy ang padyak. Ayan guys, pauwi na tayo at tayo ay magre-river crossing dito sa Barangay Armenia, Tarlac City, palabas ng San Miguel, Tarlac City. Tapos diretso Herona, Tarlac na. Nadumihan ng aking bike tapos naputikan ng aking mga sapatos sa trail na dinaanan ko. Hindi ko na nga lang siya nakuhanan dahil masyadong komplikado. Tara, tuloy ang biyahe. Pagkatapos kong mag-river crossing sa Barangay Armenia, Tarlac City, umikot muna ako dito sa isa na namang bagong gawang bypass road sa Barangay San Francisco, Tarlac City. Mahaba-haba rin ito, kaya inabahan ko ang pagkuha ng video na ito dahil first time ko lang naman makapunta dito. Maganda rin ang view, ngunit mas maganda talaga pumunta dito kapag gabi. Kaso nga lang, malayo ko dahil ako'y sa Herona, Tarlac pa. Enjoy nyo lang muna ang magandang view ng bypass na ito. Pero nakita ko lamang sa social media na maraming food stall dito kapag gabi. Katulad din ng sikat na tulay sa Capas, Tarlac, ang Bueno Bridge na tinatambayan din kapag gabi. Sulit talaga ang padyakan kapag ganito kaganda ang nakikita mong view. Nasa gitna ka ng palayan at plus maganda pa ang kalsada.
Sa pagkakatanda ko, nung wala pa itong bypass ay 2 lanes at makipot lang ang daanan na ito. Kahit di ko pa siya nadaanan noon, nakita ko na dati na 2 lanes lang dati ito at nakakonekta ito papunta mismo sa barangay proper ng San Francisco. Ang bypass na ito ay nagkokonekta mula Barangay Armenia hanggang Barangay de la Paz, Tarlac City. Nakaplano sigurong nakakonekta ito sa iba't ibang bahagi pa ng Tarlac City. Ngunit sa napanood ko sa ibang mga vlog, ang nakaplano sa mga bypass ay kokonekta sa New Clark City sa Capas, Tarlac. At pagkatapos kong baybayin ang Barangay de la Paz, Barangay Atioc, labas ng San Miguel, Tarlac City, at eto na nga, pauwi na ako at binabaybay ko na ang MacArthur Highway, Tarlac City. Ngunit ako ay magsushortcut din sa Barangay Binauganan, labas ng Matatalay, at labas ulit ng MacArthur Highway kasi matraffic sa tapat ng SM Tarlac hanggang Siesta. Lagi kong iniiwasan minsan yun para hindi na ako mag-a-adjust sa gilid. Sa mga oras na ito, naramdaman ko rin ang laspag. Kahit na hindi naman ako naka 100 kilometers pataas dahil mas umiral na naman ang init kesa sa ulan. Yun din kasi ang aking kainaan sa pagpadyak. Pero still, sulit na sulit ang ride na ito. Tagaktak ang aking pawis, ligong-ligo na ako. Ngunit sa totoo lang, kahit di ako mag-exercise o kahit di ako mag-bike ng 1 linggo, mainitan man lang ako, talagang papawisan na ako. Hindi ko na pala sinama yung pag-shortcut ko sa Barangay Binauganan at palabas ng Barangay Matatalaib sa video na ito. Ang huling kinuhanan ko na lang ay ang kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Amakalan, Herona, Tarlac. Dahil yun naman kasi talaga ang bungad.
Pero dahil sa mga nakarang video ko ay nakuhanan ko ng bayan ng Herona, hindi ko na sinama yun. Konting tiis na lang at makakauwi na rin ako sa bahay. Ngunit ramdam na ramdam ko na rin ang pagod at laspag ng dahil sa init. Sana man lang naging makulimlim man lang kahit hindi umulan. Dahil kung umulan man, hindi na naman ako makakapag-ride. May mga day off kasi na umulan kaya hindi rin ako nakapag-ride. Ngunit hindi naman din kada day off ay kailangan ko mag-ride. Meron din akong mga nilalaan na day off na para sa ibang bagay. Ngunit sa sitwasyon na ito ay namiss ko talagang pumadyak ulit. Hinahanap na naman ang katawan ko at kailangan ko ring mag-burn ng fat sa aking katawan. Lalo na't nararamdaman ko na naman na ako'y bumibigat at tumataba. Bukod sa nagpapasaya, ang pagbibisikleta ang nagpapalalaki sa akin at nagpapa-exercise ng aking katawan. Dahil marami na rin itong naging benepisyo sa akin. Hindi lang katawan mo ang magbe-benefit, pati na rin ang isip mo dahil makakapaglabas ka ng dopamine. Kahit saglit man lang makalimutan mo ang mga personal problems mo dahil ang focus mo lang naman ay sa kalsada at ang bisikleta mo, pati sarili mo. Bago ako dumiretso sa bahay, ay nagpahinga muna ako saglit sa compound ng St. Catherine of Alexandria Parish, ang simbahan sa bayan ng Herona, Tarlac. At eto na, nandito na tayo sa Herona, Tarlac. Pahinga lang ako dito sa compound ng St. Catherine of Alexandria Parish. Simbahan na yan. Simbahan yan. At may yung nakikita nyo yun school yun. Herona Catholic School. Sulit. Kahit na hindi tayo lumabas ng Tarlac Province, semi-long ride pa rin. Well, hanggang dito na lamang. Tatapusin ko na ang video na ito. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Ride safe at God bless sa ating lahat.